Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Noong bumisita ang aming master sa Clarity Sect, nagkataong tinago niya ang cultivation ni Mr. Xiao Yu, na nahuli ng mga eksperto ng sekta. Bilang kabayaran at upang makabawi, handang mag-alok ang aming master ng 5 mystic grade na sandata at 10,000 tael ng ginto. Tila hindi humanga si Ming Shirin, kinuha ang kanyang sariling sandata, ang Separation Hawk, mga mystic grade na sandata. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga iyon? Tingnan mo ito. Nang makakita ng pagkakataon na magyabang, ipinakita rin ni Duan Mushi ang kanyang Overlord Spear. Kumislap ang mga mata ni Wu Heng at Wu Gan sa sorpresa. Nang makita ang dalawang sandata ng Heavenly Grade, nagkomento si Wu Gan, talagang kahanga-hanga ang Evil Sky Pavilion, basta-basta lang nagmamay-ari ng mga sandata ng Heavenly Grade. Walang pakialam na sinulyapan ni Ming Shirin ang kumikinang na ginto at nagtanong, ano ang pangalan ng inyong master? Sa katotohanan, madaling makuha ang impormasyong ito pagkatapos ng ilang pagkikita sa panahong ito. Malinaw na malapit ang eksperto na ito sa kasalukuyang ikalawang prinsipe at isang paboritong individual. Ang aming master ay si Mo Li, ang pinakamakapangyarihang sorcery cultivator sa kasalukuyang Great Yan God Capital, deklarasyon ni Wu Heng na may paghanga sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Little Yuaner ang kanyang sarili sa pagsagot ng marinig ito, ang pinakamakapangyarihang sorcery cultivator sa mundo. Huwag kang masyadong magyabang, hindi ako naniniwala. Sinulyapan ni Wu Heng at Wu Gan si Lasho, mabilis na binabago ang paksa, ang tunay na mahalaga ay ang paninindigan ng Pavilion Master. Tumawa si Ming Shirin, kung personal siyang dumating, marahil ay magkakaroon ng pagkakataon na makipagnegosasyon, ngunit kayong dalawa ay hindi kapantay ng aming master upang talakayin ang mga bagay. Nag-alinlangan si Wu Heng sandali bago ibunyag, sa totoo lang, ilang araw na ang nakalipas, pumanaw si Lord Qinju. Labis na nasaktan si Master Mo Li kaya hindi siya makaalis sa God Capital. Dagdag ni Wu Gan, araw at gabi na nagtatrabaho si Mo Li sa paghahanap sa mamamatay ni Qinju. Kapag nahanap niya ang salarin, sila ay dudurugin. Kapag nalutas ang usaping ito, personal na bibisitahin ni Master Mo Li ang Evil Sky Pavilion. Narinig ko rin ang mga alingaw sa palasyo na may nagpapanggap na Evil Sky Pavilion sa rehiyon ng Sky Crossing River. Isang matapang na hakbang ito. Upang malutas ang alitan sa Evil Sky Pavilion, idinagdag ni Master Mo Li ang impostor sa listahan ng investigasyon. Nanatiling tahimik si Ming Shirin, nag-iisip. Ang sorcery array sa Sky Crossing River at ang pagkamatay ni Qinju, isa sa 3 Divine Archers, ay sanhi ng Evil Sky Pavilion. Hinadlangan ng sorcery array ang kanilang paningin at inilihis ni Ding Fanxing ang atensyon ng palasyo sa pamamagitan ng pagpapanggap na Evil Sky Pavilion. Sa madaling salita, hindi napagtanto ng palasyo na ang Evil Sky Pavilion ang nasa likod ng pagpatay kay Qinju. Sa sandaling iyon, nagsalita si Lasho, maaari kong palampasin ang usapin tungkol kay Xiao Yu. Nagulat na tumingin sa kanya ang kanyang mga disipulo, ang hindi inaasahang pagkamapagbigay ng kanilang master ay malaki ang kaibahan sa kanyang dating pag-uugali. Yumuko sina Wu Heng at Wu Gan bilang pasasalamat, salamat Pavilion Master. Ang aming pagbisita sa Evil Sky Pavilion ay mayroon ding ibang layunin. Ang Evil Sky Pavilion ay kilala sa madilim nitong sining at ang 10 pangunahing sekta ay nakatingin sa inyo ng mabuti. Talagang hinahangaan ni Master Mo Li ang lakas ng Evil Sky Pavilion. Nangangailangan ang Great Yan Dynasty ng malakas na suporta ngayon. Bakit hindi maglingkod ang Evil Sky Pavilion sa korte at magdala ng kasaganaan sa mga tao? Kumunot ang noo ni Ming Shirin sa panukalang ito, hinihiling ninyo ang aming katapatan. Hindi katapatan, paglilinaw ni Wu Gan. Talagang hinahangaan ni Master Mo Li ang Evil Sky Pavilion. Pinag-uusapan natin ang pagkakaibigan, hindi katapatan. Bukod dito, mula sa puntong ito, maaaring pumasok ang Evil Sky Pavilion sa matuwid na landas at igalang ng lahat. Hindi pa natatapos ang kanilang mga salita, mahigpit na hinawakan ni Duan Mushi ang kanyang Overlord Spear at padabog itong ibinaba sa galit.
Maaaring sabihin ng iba ang mga ganoong salita, ngunit tiyak na hindi kayong dalawa. Ilang tao ang nagdusa dahil sa inyong sorcery, kayo lang ang nakakaalam ng tunay na bilang. At kayo pa ang may lakas ng loob na banggitin ang katwiran at madilim na sining. Hindi nakaimik sina Wu Heng at Wu Gan. Hinamon ni Ming Shirin, kung talagang gusto ninyong makinabang ang mga karaniwang tao, paano ninyo ipaliliwanag ang pagpatay sa mga inosenteng sibilyan sa paligid ng Sky Crossing River? Kumunot ang noo ni Wu Heng, may masamang pakiramdam na bumubula sa kanyang puso. Alam ba ng Evil Sky Pavilion ang mga pangyayari sa Sky Crossing River? Malamig na tinitigan siya ni Ming Shirin, tumatawa, naging pabaaya si Chinju at pinadala na siya ng aming master sa kanyang huling hantungan. Nang marinig ang paghahayag na ito mula kay Ming Shirin, natigilan sina Wu Heng at Wu Gan. Pinatay ng Evil Sky Pavilion si Lord Chinju. Sinubukan nilang pakalmayan ang kanilang sarili. Dapat mayroong hindi pagkakaunawaan. Nakatanggap si Chinju ng impormasyon na ang Evil Sky Pavilion na nakita sa lugar ng Sky Crossing River ay isang impostor. Marahil ay hinarap niya ang Pavilion Master at nagkaroon ng alitan. Bagaman si Chinju ay isang divine archer, madalas siyang nagiging pabigla-bigla. Kung nagkasala siya sa Pavilion Master, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Ngumisi si Ming Shirin na may panunuya, ang kapal ng inyong mukha ay hindi talaga pinalalampas. Hindi ba kayo ang nagsabi na sinumang pumatay kay Chinju ay dapat nadurugan? Narito ang aming master, maglakas loob kayong kumilos sa inyong mga salita. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, mabilis na humingi ng paumanhin si Ming Shirin. Nagkamali ako sa pagsasalita, Master, patawarin ninyo ako. Tila walang pakialam si Lasho, na parang wala siyang narinig. Sinubukan ni Wu Heng na linawin ang hangin mula sa likuran, hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Hindi ko alam na pinatay ni Pavilion Master si Lord Chinju. Naniniwala ako na ang Master, bilang matalino at makatarungan, ay hindi magtatanam ng sama ng loob sa nakababatang henerasyon. Habang nakikinig dito, nagsalita si Ming Shirin ng may matigas na mukha, nagkakamali kayo. Ang pagkamatay lamang ng isang maliit na figure tulad ni Chinju ay hindi makakasapat sa Evil Sky Pavilion. Pagkatapos sabihin ito, sinenyasan niya ang isang babaeng cultivator na nagdala ng isang walang malay na si Yan Yin. Nang makita ang sitwasyon, medyo naguluhan si Wu Heng, sino ito? Malamig na sumagot si Xiao Yu na nakatayo sa tabi niya, ito ang ika-6 na disipulo ng aming master, si Yan Yin. Nagmula siya sa Fish Dragon Village sa rehiyon ng Sky Crossing River. Malamig na pawis ang tumulo sa mukha ni Wu Heng habang nagliliwanag ang kanyang kamalayan. Sa wakas ay naintindihan niya ang saloobin ng Evil Sky Pavilion. Sa totoo lang, nauutol niyang sabi, ang massacre sa Fish Dragon Village ay gawa ni General Wei Xian, walang kinalaman si Lord Mo Li. Malamig na nagtanong si Duan Mushi, kaya kung sasabihin mong walang kinalaman, wala na. Namutla ang mukha ni Wu Heng at Wu Gan sa takot at mabilis na lumuhod. Wala kaming kaalam-alam dito. Kung talagang may kinalaman kami, handa kaming magbayad. Nagmamakaawa kami para sa awa ng Pavilion Master. Mula sa kanilang tono, malinaw na hindi maganda ang relasyon sa pagitan ni Wei Xian at Mo Li. Sumagot si Ming Shirin, patuloy ninyong iginigiit na ang mga usapin ng Sky Crossing River ay walang kinalaman sa inyong master, ngunit ang daungan kung saan nakuha ang mga bangkay ay protektado ng isang malaking sorcery formation, na may isang taong kasing husay ni Chinju na nagbabantay dito. Inaakala ninyo ba akong tanga? Nang marinig ang mga pagdududa ni Ming Shirin, nagmamadaling nagpaliwanag si Wu Heng nang may halatang nerbiyos, sumusunod lang si Lord Mo Li sa mga utos. Ang sorcery formation sa daungan ay naroon bago pa man ang insidente sa Fish Dragon Village. Talagang walang kinalaman si Lord Mo Li. Kung nagsisinungaling ako, harapin ko ang isang kakilakilabot na kapalaran. Sa puntong ito, humakbang si Panzong at nagtanong, bakit tinatawag na Mo Li ang master ng mga inapo ng Ten Sorcerers? Voluntaryo naming sinusundan si Lord Mo Li dahil sa kanyang malalim na kasanayan sa cultivation. Mula pa noong sinaunang panahon, ang Ten Sorcerers ay iginagalang bilang mga kahangahangang individual, mga eksperto sa kasanayan sa medisina,
panghuhula, at ang kanilang sorcery ay walang kapantay. Kung kayo ay mga inapo ng Ten Sorcerers, bakit kayo naging mga alipors lamang ng kung sino? Labis na naging mapait ang mukha ni Wu Heng nang marinig ito, ngunit hindi siya naglakas loob na magpakita ng anumang tanda ng kawalang kasiyahan. At sino ka? Tanong niya. Matapang at walang takot na inihayag ni Pan Zong ang kanyang pagkakakilanlan. Ang isang tunay na lalaki ay hindi nagpapalit ng kanyang pangalan o ng kanyang kinatatayuan. Ako ay nagmula sa Clarity Sect ngunit ngayon ay bahagi na ako ng Evil Sky Pavilion. Anumang bagay na may kinalaman sa Evil Sky Pavilion ay aking alalahanin. Nang marinig ito, agad na yumuko ang dalawang lalaki bilang pagkilala, kaya ikaw si Brother Pan. Ang titulo ng mga inapo ng Ten Sorcerers ay hindi isang bagay na ipagmamalaki. Hanggat nakapaglilingkod kami sa Imperial Court, ito ay para sa kapakanan ng mga karaniwang tao. Malamig na tumawa si Pan Zong, magaling ang iyong sinabi. Kumonsulta ako kay Sir Fork. Ang lugar sa paligid ng Sky Crossing River ay hindi lamang protektado ng isang sorcery formation, may mga bitag na sumasaklaw sa daan-daang milya sa kahabaan ng ilog. Kahit na ang isang makapangyarihang tao tulad ni Sir Fork ay maaaring tambangan, lalo na ang mga ordinaryong tao na walang tunay na lakas. Noong ako ay nasa Clarity Sect, madalas kong naririnig ang tungkol sa mga karaniwang tao na namamatay ng trahedya sa tabi ng ilog. Paano ninyo yun ipaliliwanag ng may paggalang? Sumagot si Wu Heng, ang Sky Crossing River ay madalas na umaakit ng mga cultivator na gumugulo sa mga lokal na residente. Nabawasan ng sorcery formation ang mga insidenteng ito. Palaging may dalawang panig sa isang kwento, Brother Pan, maaaring may kinikilingan ang iyong pananaw. Gayunpaman, ang mga bangkay na nakuha mula sa loob ng sorcery formation ay nakaimbak sa inyong mga bodega, na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa mga patay ay isang malaking pagkakasala. Hindi ba kayo natatakot na tamaan ng kidlat kapag kayo ay lumabas? Mukhang nagkasala ang dalawang lalaki nang marinig ito. Mag-iimbite kami ng mga dakilang Buddhist masters upang umawit at manalangin para sa mga kaluluwa ng mga namatay, na tinitiyak ang kanilang mapayapang paglalakbay sa paraiso, sabi nila. Tumawa si Pan Zong ng masigla, mga sorcerer na nag-iimbita ng mga Buddhist masters upang umawit. Kung marinig ito ng 10 sorcerers, baka mamatay sila sa galit. Sinasabi na hindi dapat saktan ang mukha ng isang tao. Ang mga salita ni Pan Zong ay talagang malupit. Para kina Wu Heng at Wu Gan, ang 10 sorcerers ay kumakatawan sa malalim na paggalang sa kanilang mga puso. Ang ganoong paggalang na iniinsulto ay mahirap para sa kanila na tiisin. Talagang dumating kami upang humingi ng kapayapaan at walang intensyon na gumawa ng mga kaaway. Kung talagang nagkasala kami sa Evil Sky Pavilion, handa kaming magbayad. Bilang matalino, yumuko si Wu Heng ng direkta kay La Shou. Pagkatapos ay dahan-daang nagsalita si La Shou, kung gusto ninyong makipagkasundo, hindi imposible. Nagtataka ako, kaya bang sirain ng buto ng puting mamamayan ang mga limitasyon ng buhay? Nag-alinlangan si Wu Heng bago sumagot, mula sa nakita namin sa ngayon, hindi nito kaya. Kung gayon, bakit patuloy na hinuhukay ang usaping ito? May kinalaman ito sa mga sikreto ng palasyo, Lord. Hindi napigilan ni Little Yuaner ang kanyang sarili, winasiwas ang kanyang kamao sa isang nagbabantang kilos, binibigyan kayo ng aming master ng pagkakataon at kumakapit pa rin kayo. Sabihin ninyo na ang mga tinatawag na sikreto, na natiling hindi maarok ang ekspresyon ni La Shou, maaari kayong pumili na hindi magsalita. Maaari pa kayong umalis sa Evil Sky Pavilion nang hindi nasaktan. Hindi ko kailanman pinipilit ang sinuman. Matapos ang ilang panloob na pakikibaka, nagsimulang magpaliwanag si Wu Heng, bagaman ito ay isang sikreto, 10 taon na ang nakalipas at hindi pa rin kami nakakahanap ng tagumpay. May mga alingaw-ngaw na ang buto ng puting mamamayan ay maaaring magbigay ng mahabang buhay. Ang alingaw-ngaw na ito ay hindi totoo. Inabot ng palasyo ang 10 taon upang matuklasan na ang tunay na nilalang na maaaring sumire sa limitasyon ng buhay ay ang puting mamamayan na Chang Huang. Hugis itong parang isang fox na may mga sungay sa likod, may haba itong buhay na 2,000 taon. Isa itong gawa-gawang nilalang.